Mga minamahal, revival. Yung title natin Bible study ng revival. Revival, mga minamahal, the only way to avoid spiritual decay is by progress. Ang ituwag na avoid spiritual decay, what is you mean by decay? Yung decay is to be slowly destroyed by natural processes. Kaya maramdaman mo ba? Spiritual decay meaning yung spiritual mo dahan-dahan na-destroyed, dahan-dahan nangihina, dahan-dahan bumabagsak sa simpleng natural nga makita natin sa paligid na pinaproseso sa lupa. So kailangan, the only way to avoid spiritual decay is by progress. We need progression sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Progress mean muuswag tayo. Amen? We get higher and higher. We stronger and stronger. Yun po, we need progress sa ating spiritual ng pagpangalagad sa Diyos upang maiwasan po natin to avoid spiritual decay. Decay meaning slowly by slowly you are destroyed. I-destroy tayo ng natural processes sa lupang ito because we are surrounded by temptation, surrounded by sin. Lahat, marami tayong nakikita, mangikan sa proseso sa mga natural ng bagay nakita po natin, hinay-hinay po na slowly na di-destroyed, nawihina yung ating panampalataya. Yan pong bantayan natin. Amen ba? Everybody say, Mr. Lord. In Psalms chapter 24, verse 3 and 4, kaya hindi pag-ibasa. We learned that the revival affects three things. Ang revival ay muapekto sa tatlong bagay. Pag-ibasa. Psalms 24, 3 and 4. We learned that the revival affects three things. What is three things? Basahin ta. Psalms 24, verse 3 and 4. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Salmo, Kapitulo 24, versikulo 3, hantod sa 4. Kinsa ang musaka ngadto sa bungtod sa Ginoo? O kinsa ba ang mutindog sa iyang dapit nga balaan? 4. Siya nga malinis ug mga kamot ug may usa ka putli nga kasing-kasing, siya nga wala magbayaw sa iyang kalag ngadto sa kabakakan, ug wala makapanumpa sa malimbungon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, it will affect, the revival that affects three things. Sabi ng Psalms chapter 24, verse 24, who shall ascend into the hill of the Lord? Sino po doon ang aakyat dito? Dito, say natin. 24, 3 and 4. Who shall ascend into the hill of the Lord? Isa ko nung pwede mo saka dito sa bukid sa Ginoo. Ano shall stand in His holy place? Sino po nung pwede umakyat dito sa bundok ng Panginoon? Ang sino pong pwedeng tumayo doon sa banal nga lugar? 4. He that hath clean hands, siya lang daw ang may malinis na kamay. And pure heart, malinis na puso. Amen ba? Who hath lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Siya kunong hindi siya nagtataas ng kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan o pagmamayabang, vanity, or sworn deceitfully, na nagsasalita ng hindi kabakakan, kalimbungan, kalukuhan. Because deceitful meaning not honest. Hindi siya nagasinungaling. Sila daw yan ang makaakyat sa bundok ng Panginoon. At sila lang daw ang makatayo doon sa banal na lugar. So mga minamahal, revival, we learn that the revival affects three things. Una-una, kailangan yung ating kamay malinis. Ikinig ba kayo? This must be clean. They represent our action. Kailangan malinis yung ating kamay. Pag malinis ka kamay, it represents actions. Yung ating ginagawa. Ibig sabihin, hindi ka nagnanakaw ng tayo sa piring mo. Amen ba?
Amen. Hindi yung kamay mo gumagawa ng masama. Mga minamahal, malinis. Pangalawa, pure heart. Pure heart. Malinis na puso. Amen ba? It must be pure. The heart represent our feeling. Kailangan magkaroon tayo ng pure heart, malinis na puso. The heart is represent our feeling. Nagrepresenta ng ating damdamin. Kailangan wala kay naramdaman na pangluod sa iyong kapwa. Sabi ni Pastor Lulong, iba yung pangmahay, iba yung pangluod. Yung pangmahay, dali lang yon. Ay, nagmahay ko sa iyo, hindi mo kinamusta. Salamat. Ulitin ko, kamustahin lang kita. Yung luod, tahimik lang yan, pero hindi ka na pinapansin. Ayaw ng Diyos ng Kristiyano magkaroon ng hindi malinis na puso siyang kapwa. Amen. Kaya ang tatayo lamang dito sa bundok ng Panginoon, makaakyat sa bundok ng Panginoon, makatayo sa banal na lugar, yung malinis na kamay at malinis na puso. Pangatlo, yung ating dila, sang. It must be not deceitful. Ang ating dila, hindi po siya sinungaling. Hindi siya gumagawa ng maling istorya. Deceitful meaning not honest. Kailangan natin mga dila, magsalita ito ng tama, insakto, at walang dagdag na sinungalingan, walang dagdag na daya na salita. It must be honest. It represents our speech. Kailangan yung mga salita mo, walang halong kasinungalingan. Nasilan pala yung bundok ng Panginoon. Amen ba? Amen? Hindi ka makaakyat. Who shall ascend into the hill of the Lord? And who shall stand in the holy place? Yun lang ang may malinis na kamay, malinis na puso, at yung saldila hindi nagsalita ng kasinungalingan. Everybody say praise the Lord. These three things, tatlong bagay, action, feeling, and speech, represent our true character. Yung ating action, yung kamay, yung ating damdamin, feeling, our heart, then our speech, ating panlita, nag-represent ito, nagpahayag ito ng ating tunay nga kinaiat batasan nga Kristiyano. It represent our true and real character. Ang character meaning yung ating ugali, yung ating kinaiyak kung sa Bisaya pa. Makita po natin yan yung tunay na Kristiyano nga siya po'y revive ang kanyang sarili. Bakit po? Malinis yung kamay, malinis yung puso, yung salita. Tama ang sinasalita. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. What is revival? Paminaw ba mo? Yung hindi nakikinig, ayaw niyan ma-revive siguro sa 2018, 17. Revival means to come back to life. Amen ba? Simple lang yan. Revival means to come back to life. Bakit? Pag ang tao nag-backslide na ng lamig ng kasala, siya po'y patay sa harapan ng Diyos. So, he needs revival upang siya'y mabalik sa buhay espiritual. Lalakas siya at maging badasigon siya. And brothers and sisters, the Lord. To return to consciousness, maibalik ang kanyang tamang pag-iisip. Maibalik ang tamang pagbantay niya, alerto niya sa spiritual na bagay na nakikita niyang mga kasalanan hindi dapat ginagawa. To return his consciousness. Kasi ang tao, pag wala ng konsensya, mga minal, basta-basta lang gumagawa ng kasalanan, wala na siyang conviction, mga minamahal, kahit mali yung ginagawa niya pa rin, mga minal, bakit? Wala na siyang tamang konsensya, conviction sa puso niya, bakit po? Napalayo na yung puso niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. So kailangan natin ito ngayon before
harapin natin yung 2018, kailangan magkaroon tayo ng tunay na revival. Everybody should praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Kaya mga minamahal, dito po, nakasulat dito, but the twice-born Christian that backslide or sins needs to be revived. Yung Kristiyano daw, twice-born Christian. Bakit sinawa twice, dalawa, na pinangang Kristiyano? Yung Kristiyano ng nag-backslide at gumagawa ng kasalanan. Sila po ang nagakinanglan o revival. Yung nanglamig, nag-backslide, nagkukunan ng kasala, kailangan silang i-revive. Amen ba? Amen. Ngayon, yung mga bisyo natin sa 2017, sabi ni President Lulong, ibasura na natin. Yung mga basura natin sa sarili natin 2017, itapon na natin. Amen. Tanggalin na natin sa ating sarili. So kailangan ma-revive na tayo itong 2018. Malinis na yung puso natin, malinis yung kamay natin, at yung bibig natin, tama ang sinasalita. Hintuin na po natin yung ating pagchismis. Hintuin na po natin yung ating pagsita laban sa kapwa nga walang katotohanan. Amen ba? Magtumo istorya. You must to clean our heart. Yes, you purify our heart, and you must to clean your hands. Mangmel, kaya makakyat lamang sa bundok ng Panginoon. Makatayo sa banal nga lugar, yung may malinis na kamay, pure ang kasing-kasing puso, at ang dila ng salita ng tama. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. A revival is the return of the Christian from backsliding. Yan po ang simpleng meaning. Revival is the return of the Christian from backsliding. Nag-backslide ka, nanghina ka na. So you need revival upang maibalik ka sa ating mahal na Panginoon. Kailangan po natin yan. Para lang ito 2018, nagkakalayo na tayo. Itong bagong taon, 2018, kailangan umaapoy na tayo sa paglingkod sa Diyos. Mainit na po tayo. Amen ba? Amen? Talagang hindi tayo mabiyag ng kaaway. Gumagawa na sa looban ng pagkabanal na po tayo lahat. Mainit na tayo naglingkod sa Panginoon. We have to double, triple our efforts sa paglingkod sa ating Panginoon. Talikdan na natin yung mga basura, mga baho natin sa unang panahon. Ilubong na po natin sa lupa yan. Mga kailangan, rise up na po tayo. Aakyat na tayo aakyat na sa bundok ng Panginoon. Tatayo na tayo sa banal nga lugar, mga minamahal. Nga malinis yung puso, malinis yung kamay, at tamang salita. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. It's invariably includes a deep conviction of sin. Meaning, yung variably, parang siya yung grabing conviction niya, lumalayo na siya sa kasalanan. Invariably. Sabihin, lumalayo ka na sa kasalanan. Sa malaming kasalanan. Magkaroon ka na ng conviction. Sa bawat gawa mo ng kasalanan, maliit o daki, naramdaman mo yung conviction. Ay, mali yan, hindi ko nagawin. Bawal yan, hindi ko nagawin yan. Kailangan po, ibig sabihin, pag yan ang naramdaman mo na sa puso mo, revive ka na. Pero pag sinasalubong mo yung kasalanan, sinasalubong mo yung temptasyon, sinasalubong mo yung kasalanan, nako, patay ka sa harapan ng ating Panginoon. Wala kang conviction about sin. Wala kang pakialam. So you need to be revived. Kailangan mabuhay ka. You have to come back to life. Kailangan mong revival. Palagpakan po natin ang Panginoon. Everybody praise the Lord. When is a revival needed? Kanus daw, kailan daw kinanglan ang revival tanggapin ng tao? Kanus daw, when is a revival needed? Ingon dire, when a younger and thirst for revival, God will give it. Kung kinanglan daw tayo, parang uhaw na uhaw po tayo, ginagutom po tayo ng revival, nga mabalik yung ating kadasig sa Diyos, ibigay daw yan ng ating mahal na Panginoon.
Magkaroon ka ng desire, Lord, gusto ko ma-revive. Gusto ko mabalik ang paglilingkod kasi na mainit. Nga masigasig, mala Panginoon. Sabi ng Biblia, God will give it to you. Amen? Amen. Sa'yo yan kung tanggapin mo. Kaya the river of God is flowing, but you will not drink of it until you are thirsty. Ang tubig daw ng buhay, ang Holy Spirit, nagpo-flowing yan. Ngunit pag hindi mo inumin yan, mga minamahal, hallelujah, hindi po mapunuan yung uhaw mo. Amen ba? Amen? Ngunit kung inumin mo yan, pahabang nag-move ang Holy Spirit, grabing puspusan. Gusto mo ma-revive, mga minamahal. Sabi, inumin mo yan. Hallelujah. The river of God is flowing, but you will not drink of it until you are thirsty. Kailangan inumin mo yan, inumin mo yan, inumin mo yan para mawala yung imong kauhaw. Ma-revive ka naman sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung minsan dito nakakalungkot tingnan, makaigsunan, grabe ng puspusan ng choir, grabe ng hiyak dito, ang iba nakatingin lang, ang iba nakasmile lang, para wala sang pakialam, patay na patay sa spiritual sila. Sabi ng Biblia, kailangan mong revival, balik sa buhay, mabuhay ka ulit, mga minamahal. Sabi niya, naaalang sa tiliwanag yung presensya ng Diyos, living water of God. Kailangan inumin mo yan, tanggapin mo yan, para matagbaw ang imong uhaw. May balik ka sa buhay. Kung hindi mo tanggapin yan, hindi ka nagsisikap, tinataas yung kamay. Hindi ka sumisikap na nag-agonizing. Hindi ka nagsisikap nga magsisisi sa lanan mo. Wala kang conviction. How could you be revived? Hindi mo matanggap yung tubig ng buhay sa Diyos. Nagpo-flow ang Holy Spirit sa kalagitnaan. Hindi ka nag-concentrate. Hindi ka tumataas ng kamay. Hindi ka nagsisikap. Hindi mo pinipigay yung puso mo. Wala kang pag-alam. Paano ka ma-revive? Kailangan sumagay ka sa agos. Sumigaw ka. Tumas ka ng palakpak ka. Sumagay ka sa agos. Para malamang mo yung presensya ng ating Panginoon. You need revive. So that we can back to life. Maibalik tayo sa buhay. Ayaw pagpalaga tayong mata mo lang. Wala kang naramdaman. You need revival. Revival means to come back to life. Mabuhay ka muli sa spiritual. Hallelujah. Kung kailangan mong revival, nagkaroon ka ng samang loob sa iyong kapwa, jealousy, speaking evil sa iyong kapwa, you need revival. Revival is needed when there is a want of brother beloved. Wala ka ng pag-ibig sa iyong kapwa, you need revival. Amen? Kailangan mo yan. In my heart filled with bitterness or hatred. Nagkaroon ka ng kapaitan sa puso sa iyong kapwa. Nagkaroon ka ng hatred sa iyong kapwa. Kagalit, suko. Sabi ng Biblia, you need revival. In my heart with bitterness or hatred, if so, then I need to be revived. Para mawala yung kasakit na ramdam mo sa iyong kapwa o galit, kailangan pong revival. Madama mo yung presensya ng Diyos at maibalik ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Hallelujah. Worldliness is a sure sign. Kining Kristiyano kang kalibutanon ka pa rin, worldliness is a sure sign. Itong pinakasiguradong tanda sa Kristiyano nga siya po'y mawala sa revival dahil sa kanyang worldliness. Sanlibutan pa rin siya. Sa simbahan banal, spiritual, pero pag sa labas, sanlibutan. Worldliness is a sure sign. Ha? Pag sa labas, sabi niya, do I love the comics, television, everything, cellphone, ano yung tanong? More than my Bible. Kuminsan,
Ang sa labas tayo, comics pang binabasa natin kaysa Biblia. Mga walang kabuluhan na libro ang binabasa natin kaysa Biblia. Ang Biblia ay pangtapon-tapunan sa tabi. Yun po ang worldliness is a sure sign. Imbis mahalin mong Biblia, basahin, mas malo pa yung mga reading books yan, worldliness, mga love story ang binabasa mo. Would I rather go to the show than to Sunday school? Mas gusto mo pumunta sa beach, pumunta sa mga sayawan, sa mga party, kaysa pumunta doon sa gawain ng Diyos. Yun po ang itawag ng worldliness. I am more interested to being popular than in humbly serving the Lord with Jesus Christ. Mas gusto ko pa maging popular ako sa labas, makilala ko ng mga kaibigan ko na magaling ako. Kaysa mag-alingkod ka sa Diyos na mapainomsanon, simple lang dapat para sa Panginoon. Am I more interested of being popular than in humbly serving the Lord Jesus Christ? Yun pong worldliness. Mas gusto mo makilala ka doon kaysa maglingkod ka na simple mapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Kaya mga minamahal, anong dapat gawin natin? Ha? Kaya sabi dito, gross sin is an open sign that revival is needed. Stealing, lying, disobedience. Revived Christian are concerned for the lost. Backslidden, called Christian, don't care of sinners to go hell or not. Gross sin meaning gross. Kinang daghan na gani na buo na marami mong kasalanan is an open sign that you need revival. Isip mo, malami ng pagkukulang ko, grabe ng pagkasala ko, lumalayo na ka sa Diyos. So kailangan mong revival. Kailangan maibalik ka ulit sa Diyos. Stealing, nagnanakaw ka na ng pera ng mama mo. Nanakaw mo ng tension ng piling. Lying, mahilig ka na magsinungaling, baka ka na palagi. Disobedience, hindi ka na sumusunod sa mga parents mo, sa mga tao in the church. So gross sin, malaki ng kasalanan, marami ng ginagawa niyo. So that is the open sign that revival is needed for you. Kailangan mo yan. Kaya mga revived na Kristiyano are concerned for the lost. Yung mga Kristiyano mainit, yung revive, concerned sila sa mga nawala. Yung mga panglalamig na Kristiyano, yung mga nag-backslide, yung mga nambugnaw, called Christian, o yung mga mapalamig na Kristiyano, wala silang pakialam. Called Christian don't care if sinners go to hell or not. Si malamig wala silang pakialam. Bahala ka mo impyerno kayo dyan. Kita niya, pwede niya walihan. Wala sa pakialam. Bakit? Malamig pa sa bangkay. Pero yung revive na Kristiyano, araw-araw nangangaral ng Ebanghelyo yan. Nagsisiryan sa kapitbahay. Bakit revive siya? Concern siya. May kahangawa siya sa mga kaluluwa na hindi mapaliligtas sa kamay ng demonyo, mapaimpyerno. Pero yung malamig na Kristiyano, wala siyang pakialam kung sa mangyari sa buhay ng mga tao sa impyerno. So mga minal, kung ikaw nakita mo malaki ng pagkukulang mo sa Diyos, gross sin, hallelujah, kailangan mo nang ma-revive, maibalik ulit ang buhay mo sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. So anong dapat gawin natin mga minamahal? How to get revival. Napakinig ba kayo? How to get revival. Anong gawin natin para tayo po'y ma-revive? How to get revival. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kaya hindi pakibasa. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, anong sinasabi? Hallelujah, praise the Lord. Ikunang Kronikas, Kapitulo 7, hantod sa versikulo 14. Hallelujah, praise the Lord. Kung ang akong katawan nga gihinginan sa akong ngalan, inubsanon sa ilang kaulingon, o magampo, o mangita sa akong naong, o puntalikod gikan sa ilang mga
daotang dalan nan ako magapatalingog gikan sa langit og magapasaylo sa ilang sala o magayo sa ilang yuta. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Kung sa naramdaman mo ngayon, ikaw po'y nagkukulang, nagasala, nanghina ka na sa Diyos. Wala ka nang nadamang presensya dahil sa ating kasalanan na ginagawa. Sa ating mga pagkukulang na ginagawa. Gross, napakarami ng ginawa ating pagkakasala. So how to get revival? Paano natin makuha ang revival? Sabi ng Biblia, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Kung aking katawan, sabi ng Diyos, tumatawag sa aking pangalan, sila po'y magpakumbaba sa aking harapan, at sila po'y manalangin. Hanapin nila ang aking mukha, at talikuran na nila ang ilang ginagawang kasamaan at kasalanan, at diha sila po'y pamatian ko sa langit. Patawarin ko ang ilang sala at pagalingin ko ang ilang mga karamdaman. Ganun lang pala how to get revival. So, ang gawin natin, tumawag sa ating mahal na Panginoon. Magpakumbaba tayo. Lord, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo. Lord, maawa ka sa akin, mahabag ka sa akin, Lord. Humble yourself. Pray, Lord, tulungan mo ako, maawa ka sa akin. Seek my face, hanapin mo ang kanyang mukha, hanapin mo ang kanyang presensya. Madama mo yung kanyang presensya, damahin mo ang kanyang presensya. Then, talikuran mo na yung lahat mong ginagawang kasalanan. Pag nakita ng Diyos yan, sabi niya, then I will hear from heaven. And yan, pakinggan ko kayo sa langit. Pamatian ko kamo sa langit. Patawarin ko yung sala at pagalingin ko kayo sa inyong mga lupain. Yung mga problema salot dumating sa buhay natin, karamdaman, pagalingin lahat ng ating Panginoon. Bakit po? Humingi tayo ng tawad sa Kanya, nagpakumbaba tayo sa Kanya, nanalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Diyan po, pakinggan niya po ang ating dalangin sa langit at sabi niya, patawarin ko ang kasalanan niyo, pagalingin ko lahat ang inyong karamdaman, pagpalain tayo, buhayin tayo ng ating Panginoon, may balik yung ating gadasig. Ganun lang pala kasimple, how to get revival. Ngayon po, sa oras na to, Holy Supper po natin. Kung naramdaman mo sa sarili mo, napakalayo na ng banal ng presensya sa iyo, you need revival. Kung naramdaman mo, guilty ka sa ginagawang pagkukulang pagkasala, you need revival. Upang lumakas ka, di mamaya, bagong taon na. Kailangan sa 2017, lahat mong ginagawa, maiwan na dito. Para pagdating ng bagong taon, buhay na buhay ka na sa spiritual. Tuwang-tuwa, maligaya ka na, pinatawad ka na ng Diyos, malinis yung puso mo, kaya maging malakas ka na, pakinggan ka na ng Panginoon, patinatawad ka na ng Diyos, pagalingin ka na ng ating Panginoon. Hindi natin alam ano mangyari sa ating sunod na taon na to. Kailangan tayo po'y revive na revive. Ngayon oras na to, mga namahal, katapusan na linggo ng buwan ng Disyembre 2017, iiwan na natin dito ang lahat ating mga kulangan, pagkasala, pagkakamali, pagkasala, ilibing na natin dito sa 2017. Kaya mamaya, hallelujah, let's do 2018 na, kailangan buhay na tayo sa paglingkod sa ating Panginoon. Revive na tayo. Punong-puno tayo sa presensya ng Diyos. Ang ating gawin, tumawag tayo sa Panginoon at tayo magpakumbaba. Lumuhod ka dyan, magpakumbaba. Then manalangin ka. You have to pray. Seek my face. May face, hanapin mo ang presensya ng Diyos. Batiin mo ang presensya, mapuspos ka.
Seek my face, meaning harapin mong presensya ng Diyos. Hallelujah. Ay di pangako mo, Lord, talikuran ko na ginawang kasalanan, hindi ko na balikan, Ginoo, makahilayohon ko, hindi ko na gawin, Panginoon. At diyan, pakinggan ka ng Diyos. So tulang luha mo, ma-revive ka, hallelujah. Patawarin nos kasalanan, agapagalingin ang ating naramdaman sa ating katawan. Holy Sabbath ngayon. Sabi ng Biblia, by His stripes, we are healed. Sa iyang mga samad, mga latay sa lawas, ayuhon niya tayo. Pinagis siyang dugo, nagawa siyang lawas, hugasan at patawarin tayo. Magpakumbaba tayo sa oras to. If my people, which shall call by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. Hallelujah. Samtang tayo maawit, hallelujah, sikapin natin, madama natin ang presensya natin. Hallelujah. Ang dito sa liwanag ng presensya natin. Gusto na pa yun, ma-revive tayo. Ma-revive tayo this coming year. Maging malinis ang ating kamay. Maging putli ating puso. Ang ating dila magsalita ng tama. Upang tayo makakyat sa bundok ng Diyos. Makatayo tayo sa banal na lugar. With clean hands, pure heart and tongue. We are healed by His well-pierced hands. By His blood. Sumikap tayo mga minamahal. We need revival. Mabuhay tayo ulit sa pag-spiritual. Madama mo ulit ang presensya ng Diyos. Mapuspos ka ng banang espiritu. Jesus overcame it all. Singgit, hallelujah. He has won our freedom. Jesus has won it all. Amen. Jesus, hallelujah. Jesus. Yeah. Singgit, hallelujah. We have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. You are talking about praise. Death cannot hold you down. So you are the risen King. You are a risen King. Seated in majesty. Yes, hallelujah. You Jesus. are the risen King. You are the risen King. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. Bigayin mo ang puso mo. By His blood Sikapin mo. Ma-revive ka sa atin. May balik yung ating sigla sa paglingkod sa Diyos. Mapatawad tayo ng Panginoon. Para panaman ang presensya niya. is broken. Jesus. Overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. Ganda
Jesus. We need revival, Lord. We need to be alive. We need to be forgiven with clean hearts and pure heart and tongue. We need revival, Lord. Revive the children that she by God. That she Lord. Forgiveness is God. Revive them completely. Be filled with the Holy Spirit of God. That she by Jesus. Hallelujah. Jesus. He's alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. Hallelujah. He reigns Hallelujah. on high. Jesus. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. Hallelujah. You have won We have won the victory. We have won. Death do not hold you. Dito lang hold down. You are the reason. Salamat sa presensya mo, Lord. Ibig ibalik sa puso. Revive mo kami lahat, Lord. Salamat. Salamat sa revival, Lord. Pinalakas mo kami ngayong bagong taon. Pinatawad mo kami. Revive, ibuhay mo kami. Salamat. Habang ang tawa mo sa Hallelujah. You have We have won the victory. for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. God bless you, choir. Mga minamahal, sigapin natin. May balik tayo sa buhay sa paglingkos. Revival simply return to life. Pag Kristiyano, wala ng Holy Spirit, patay sa sarapan ng Diyos. Backslider tayo pag wala tayong Holy Spirit. That's why revival simply return to come back to life. Ang Holy Spirit nagbigay ng buhay. Siya ang ating buhay. Nagbigay ng kapangyarihan, lakas. Mahina kita. Palagi lang tayo nabibihag ng kaaway, temptasyon sa libutan. Kristiyano na kita. Kaya kailangan mo, mga emil, makisakay ka. The river of God flowing in our midst. Ang ilog ng Diyos buhay, lubig ng buhay, umaagos niliwala. Imna na. The fountain of life, the Holy Spirit, flowing in our midst. Higupa, dawata, imna. Upang matagbawi mo gawaw. Jesus. Mga minamahal, huwag natin pabayaan sarili natin. Patayin tayo ng kaaway. Patayin yung ating kadasig. Because the Bible says, Satan came to this earth to steal, to kill, and to destroy. Ang demonyo pumunta sa lupa aron nakaawin yung ating panampalatayat revival. To steal our life, to kill our life, to destroy our life.
But our Lord Jesus is come to give you life and you more it abundantly. Life and more it abundantly. Buhayon tayo ng Diyos. Pag tayo magmana ng buhay na walang ka. Jesus. Purihin ka, Lord. Itaas yung kamay, mga minamahal. Lahat tayo magsisi, maghinulsol. Sabay-sabay tayo magsisit, manalangin, maghinulsol upang ibuhos sa Diyos ang presensya, sabay-sabay. Sabi ng Biblia, if my people which are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. We need healing spiritual. We need healing spiritual. Panginoon, nandito kami sa harapan mo nagpakumbaba. We are humble ourselves, asking forgiveness from the Lord. Please hear us from heaven. Forgive our sins, Lord. Forgive our sins. Revive us completely, Lord. Buhaya kami ulit. We need healing spiritual. We need healing physical also and material. We need it more abundant blessing revival from thee, my Lord. To face this new year. We don't know what happened this new year. As long while we are clean hands and pure heart and tongue in serving you, my God. Hold us tightly, Lord. Patawarin mo ang bawat sa amin, tulungan mo kami. As remembering thy sacrifices, thy broken bodies in the cross, and your shedding of your blood to cleanse our heart and mind for the remission of our sin, Lord. We are here today, remembering what you have said in your word. Let's remember this time. You have to take your body and you have to drink your blood. Patawarin mo kami, Lord. Lahat tayo minang patawad. Dahil sabi ng Biblia, ang uminom ng kupa at kumain tinapay, hindi karapat-dapat, siya po'y tatanggap ng silot. Kaya susihin po natin puso natin nga malinis ito ngayon. Revive ito. Upang tayo po'y mapatawad ng Diyos. Itong dahilan kung marami tayo ng hina, ng kasakit, iba namatay. Bakit? Hindi binibigyan ng halaga ang katawan ni Kristo at ang iyang dugo. Kaya lahat po tayo magsisi. Dakilang Diyos ang mamanal. Alam mo ang aming pagkakamali. Nakikita mo ang aming mga ginagawa. Ay hindi ito maitago sa iyo. Ngayon sa oras to, narinig namin yung salita mong revival. Gusto namin mabuhay ulit sa paglingkod sa iyo. Gusto namin mapatawad mo ulit aming kasalanan. Kailangan namin ang pagalingin mong spiritual, Lord. By means of this broken body and your blood of shed across Calvary, patawarin mo kami. Ibalik mo kami sa spiritual ng buhay. So dalangin yung propeta, mga pastor, in Jesus' name. Mga minamahal, hawakan po natin yung tinapay. This bread is symbol of the broken body of our Lord. Sabi ng Biblia, as he given thanks, he break it. And he said, this is my broken body. Please take it in remembrance of me. Kanon nato ang tinapay. Hallelujah.
Ating itaas ang ubas. The wine, the grapes, a symbol of the blood of the Lord, who shed from his body, from the cross going to the earth, and here going to us for the remission of our sin. At the same manner, he took the cup and saying, "This is the New Testament of my blood. Please, remember this and drink it as often in remembrance of me." Inumin natin, maminum. Hallelujah. Hallelujah! Salamat, Lord! Thank you, dear Jesus. Thank you, Lord. We worship you, praise thee. We thankful exalt, we live thy word. One with my Jesus. Thank you so much, my God. Our worthy we praise. Hallelujah. The kingdom, everlasting kingdom. Innumerable dominions, my God. Praise everlasting Father. Thank you so much, my God, for the great love to us, Lord. You forgiven us, Father. You bless us today. You revive us today, my God. Thank you so much, Lord. Wonderful Spirit, unbelievable Pastor. Let you go, Lord. Thank you so much. You give up to life in serving you, my Lord. Mga minamahal, ipatong kamay niyo sa iyong ulo. Mayroon na kayong kapangyarihan. Dahil na-revive na kayo. Review ka ang lahat yung karamdaman, problema, kahirapan, lahat. Kapitos, sige, ibabang kapangyarihan mo, Lord, sa militaan. So nalangin propeta mo na pastor, I bind up nagis. Demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from the children, the might of Jesus. Be healed, be healed. Be healed. Na itong problem mo sa mais, blasted sila, pinansuli, pisit, alisin mo kaya panglistan, papalay mo gamitan sa pangalan ni Jesus. Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palagpagan natin, Diyos mo. Lahat tayo tumayo. Lumukso tayo ng 3 beses, malakas. Galing sa puso, sigaw tayo ng tumbis, Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord.